Panginoon. Hallelujah, magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ng kapistahan ni Apostol San Matias. Hilingin po natin ang panalangin niya at matutunawa tayo sa halimbawa niya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, ang mga kasama natin ngayong nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid
Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas, nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito, isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipagpamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula ng binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumila sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose na tinawag sa Barsabas at tinagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap sapagkat lugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko.
Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Magibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po ba ang hindi kayo ang pinili? Halimbawa bilang winner sa isang competition, bilang leader ng isang organization, or kahit bilang kasapi lang ng isang samahan. Naranasan niyo na po ba yung mayroong mas sikat kaya sa inyo, mas pinapansin kaya sa inyo, mas parang pinapaboran kaya sa inyo, gayong may kakayanan at may karapatan din naman kayo dahil magaling din naman kayo at dahil anak din naman kayo? Something like that. Ano po ang naging pakiramdam ninyo? Bigla ko tuloy naalala yung picture or meme ng ostrich na ito na aking nakita. Kung bakit ganyan ang reaksyon niya, kasi ang sabi sa meme ay, yan ang naging reaksyon ng ostrich na yan. Nang bigla niyang marinig yung awit ng mga kurusilista na nagsasabing, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Kasi paano nga naman siya? Hindi na siya mahal ng Diyos? Ibon rin naman siya. Yun nga lang, hindi siya nakalilipad dahil sa bigat niya. Kaya mag-ingat po tayo kasi baka may na-overlook tayo. Dapat maging patas po tayo. Nevertheless, tandaan po natin, dapat tanggapin din po natin yung katotohanang may mga pagkakataon talaga na hindi tayo mapapansin. May mga pagkakataon talaga na hindi tayo pipiliin. May mga pagkakataon talaga na hindi tayo papaboran. Sinasadya man o hindi ng iba, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo mahalaga. Lalong-lalo na sa mata ng Diyos. At yan po ang isa sa sinasabi sa atin ngayon ng kapistahan ni San Matias, ang alagad na pumalit kay Judas. Isipin po ninyo, sang-ayon na rin sa pagbasa na narinig natin in our first reading. Simula pa lang kasama na nila San Matias, kasama ng 12, kasama ng 72, kasama ng mga sumusunod kay Kristo. Pero hindi siya pinili ng Panginoon initially. Hindi. Kung hindi pa nga nawala si Judas, baka hindi lumitaw bilang kasama sa 12 alagad ang pangalang Matias. And so ang tanong ay, kung tayo po ang nasa kalagayan niya, ano kaya po ang magiging reaksyon natin? Itutuloy pa rin kaya natin tulad ng ginawa ni San Matias, ang mga mabuti nating ginagawa? Kamakailan po ay nagbigay tayo ng award sa mga natatangi o ulirang ina dito sa ating Quasay Parish. Ito po ay bilang parte ng pagdiriwang natin ng Mother's Day at sa pangunguna rin ng Commission on Family and Life ng ating diocese. Ipinagdarasal ko na yung mga hindi sana napili ngayong taong ito bilang ulirang ina ay huwag magtampo. Sapagkat hindi po ibig sabihin na hindi kayo nabigyan ng award, ay hindi na po namin napapansin ang pagiging ulirang nanay ninyo. Kung pwede nga lang pong bigyan kayo isa-isa ng award, gagawin po natin. Kaya lang, minarapat po natin na isa lang sa bawat baryo para maging prestigious naman po. Maging hindi naman po ordinaryo yung award. At para hindi namin din po humaba yung ating awarding ceremony. Kaya sana po inaintindihan ninyo, total naman po ay taon-taon ay ginagawa natin ito. So anong pong malay nyo na sa susunod na taon, kayo naman po ang mabigyan ng award dito. Basta, huwag nyo pong iisipin na hindi po natin napapansin. Lalong huwag niyo pong iisipin na hindi napapansin ng Panginoon ang pagiging uliran na nanay ninyo. And so sana mayroon naman o walang award ay makita pa rin po ninyo ang halaga ng inyong ginagawa sa inyong pamilya at sa inihahanda nating ditong parokya na hindi dapat po nakadepende sa award o pagkilala na binibigay ng iba.
Dahil ito po ay nakadepende sa magandang plano ng Diyos para sa inyo na iba rin naman sa plano niya para sa iba sapagkat kayo'y ina ng iba't ibang pamilya. Kaya hindi po kayo dapat malungkot, hindi po kayo dapat mainggit din sa iba dahil mayroon po kayong kanya-kanyang misyon na ibinibigay ng Panginoon na pare-parehong mahalaga. Kaya po sana tularan natin sa San Matias sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon na ipipiliin tayo. In fact, pwedeng hindi na rin tayo mapili ng ating kapwa-tao, pwedeng hindi tayo mapansin ng iba. Pero sana ituloy pa rin natin ang pagiging mabuti natin, ang paglilingkod natin at ang pagmamahal na ibinibigay natin. Sapagkat bukod sa tuloy pa rin naman po ang plan ng Diyos para sa atin, napapansin man ng iba o hindi ang ginagawa natin, ito rin naman po ang makapagpapatunay sa iba, lalong-lalo na sa Diyos, na tunay ang pagpapakabuti, paglilingkod at pagmamahal na pinapakita natin. Kamakailan po ay nagkaroon din naman po ng outing ang Quasi Parish na ito. At dahil limitado lang po ang pwedeng isama ay pumili lamang po tayo. Sa madaling salita, mayroong mga hindi nasama. And unfortunately, may mga hindi nasama na tumigil na sa kanilang mga dating ginagawa. Alam po ninyo, honestly, naintindihan ko sila. Kasi baka lang naman kung ako rin ang nalagay sa kalagayan niya, ganun din ang maging reaction ko. So, kung bubuksan niyo po yung puso ko, sigurado ko wala po kayong makikita kahit konting tampo sa mga taong ito. Kasi nga po, naintindihan ko sila. Hindi bumaba kahit konting-konti yung pagtingin ko sa kanila. Hindi ko sinabing, yan ba ang naglilingkod? Dahil lamang hindi nasama sa outing, hindi na tinutuloy ang paglilingkod. Again, naintindihan ko po sila. Hindi bumaba kahit konti ang pagtingin ko sa kanila. Pero, naging iba ang pagtingin ko sa mga hindi nasama pero patuloy pa rin sa paglilingkod na ginagawa nila. Nadagdagan ng pag-angat ang pagtingin ko sa kanila. Dahil ito ay pagkapakita na talagang ang Diyos ang pinaglilingkuran nila. Talagang totoo sila sa ginagawa nila. Sikat sa atin yung ibang mga alagad, halimbawa sina Pedro, sina Juan, sina Mateo, sapagkat madalas po silang mabanggit sa Biblia bukod sa napakahalaga rin naman po ng mga contributions at ng mga ginawa nila. Pero naisip niyo po ba na kung sila ang nalagay sa kalagayan ni San Matias, kung hindi sila pinili noong una, magtuloy pa rin kaya sila sa paglilingkod nila? Hindi natin alam. Pwedeng oo, syempre, di ba? Pero pwede rin namang hindi. Kaya bagamat ibang level yung 11, sana makita rin natin na iba rin ang level ni San Matias. Dahil kahit hindi siya pinili nung una, tinuloy pa rin niya yung ginagawa niya dahil hindi talaga ito nakadepende sa pagkilala ng iba, kundi sa paglilingkod niya sa Diyos talaga. Indeed, ibang level yung pinili kasi pinili yun mula sa karamihan. Pero sana makita rin nating ibang klaseng level din ang mayroon dun sa mga hindi pinili pero nanatili. Yung hindi nabigyan ng award pero hindi nagbago ng sipag. Yung hindi napopromote sa trabaho pero binibigay pa rin ang best niya sa kanyang trabaho. May nakakakita man o hindi sa kanyang ginagawa. Yung lagi na lang nasa huli o nasa background ng isang organisasyon, ng isang samahan, ng isang barkadahan. Pero hindi mo mapintasan sa kabutihan. Yung binasted mo pero nandyan pa rin nagmamalasakit lagi sa'yo. Yung hindi mo paboritong anak, hindi mo paboritong magulang, hindi mo paboritong kapatid, pero wagas pa rin ang pagmamahal sa'yo. Sana makita rin natin ang kaibahan ng level ng mga ito. Hindi ko sinasabing sila naman ang piliin natin. No. Ang sinasabi ko, ilagay natin sila sa radar natin. Huwag natin silang i-overlook, i-recognize natin. At kahit paminsan-minsan ay pasalamatan natin. Sila yung mga San Matias ng buhay natin. Ang ibig sabihin pala ng Matias ay gift of God. Sila yung pwedeng hindi mo pinili, pwedeng hindi mo nagustuhan, pero pinili at nagustuhan ng Diyos para sa iyo. Para makatugon sa mga pangailangan, para maging nandyan para sa iyo, lalo na sa oras ng mga matitinding problema sa buhay mo. Pahalagahan po sana natin ang mga taong ito. At para naman sa mga pinili dyan, sikapin po sana natin maging karapat-dapat tayo sa nagiging pagpili ng Diyos at ng ating kapwa-tao. Lalo pat pinag-isipan ng pagpili sa atin. Lalo pat may malaking inaasahan sa atin. Lalo pat dahil sa atin ay may mga hindi napili. Sana pagsikapan natin na maging karapat-dapat kahit papaano sa pagpili na ito sapagkat kung hindi, matutulad tayo kay Judas. Papalitan tayo. Iba ang pipiliin. Iba ang ilalagay sa tungkulin natin, sa misyon natin na hindi natin ginampanan. At pag nangyari yon,
magsisisi tayo. Lalo pat nakita natin na ito ay ginawang mabuti ng ibang tao sa tulong ng Diyos na nagbigay sa iyo ng una ng misyong ito. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Dahil madalas ang mga bagay na pinagsisihan ay hindi naman yung pagkatalo, kundi yung hindi pagbabanat ng buto, yung hindi pagsisikap, yung hindi pagpapahalaga sa ibinigay ng Diyos at ng tao sa kanila. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam ko pong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong pahalagahan ang misyon na ibinigay mo sa akin, ang katungkulan na pinili mo para sa akin. Huwag ko nawang ikumpara ang aking sarili sa iba, sapagkat magkakaiba ang aming tungkulin at misyon na dapat gampanan. Tulungan mo po kaming pagtuunan namin ang sa amin ay iyong inilaan. At gawin po namin ang best namin para dito. Huwag nawa naming pagkisihan ang pagkapabaya namin sa misyong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makaganap ayon sa kalooban mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi ka man piliin ng iba. Basta nakikita ng Panginoon ang ginagawa mo. Basta nakikita ng Panginoon ang pag-isikap mo. Yun ang mas mahalaga. Yun ang pinakamagandang gantimpala. In fact, kahit hindi makita mismo ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ang pag-isikap mo, iwasan mo ang mapako sa kalungkutan. Dahil hindi naman nasasayang ang iyong kabutihan sa mata ng Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Katulad ng balang araw, ang Diyos ang magpapaunawa sa kanila ng sakripisyo ng halaga mo na pilit nilang iniignore, hindi nila pinapansin, pero balang araw ay marirealize din, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tuloy mo yung ginagawa mo. Kahit na hindi ka pinipili ng iba, kahit na hindi ka pinapasalamatan, kahit na hindi ka pinapahalagan kung ano yung dapat nating gawin, gawin natin. Sapagkat ang mahalaga ay nakikita ito ng Panginoon natin. Siya naman ang haharapin natin sa huli, sa Kanya tayo magsusulit at hindi sa iba. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, iaalay
pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias. Pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, nilayon na aming Papa ni Janis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, katulad ni San Matias, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na Nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. buhatin mo at damhin ang sugat ko, ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinagsasalo sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan, marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapiling ang mga banal sa iyong kaliwanagan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O Mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa, Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandaang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mo ni Isayo huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Kasama din ng mga kasama natin through online mass ng ginagawa natin ngayon. Kaya marami pong salamat sa mga binibigay nyo rin pong tulong. Hindi po namin kaya na nandito kung wala po ang tulong nyo. Kaya po maraming salamat po sa kagandahang loob ninyo. Hindi namin nakikita, hindi namin napapasalamatan, pero patuloy pa rin kayo sa inyong pagbibigay. Kaya maraming salamat po sa tulong ninyo at sa tiwala na binibigay ninyo. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, Here's the prayer we sing to you.
Jerusalem. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing